Good morning mga kapatid. Mapalad ang iglesia nito sapagkat ang iglesia nito ay founded through apostles and the prophets. At kung wala ang pundasyon ng apostol at propeta, walang kapahayagan, walang karunungan, hindi ma-i-explain ang hiwaga. Kaya ang mensahe sa atin ng Panginoon, we are anointed by God to know all things concerning our salvation. So ipinahayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng apostol, isinulat sa Bible, lahat ng revelation para maligtas tayo. So walang magsasabi na hindi niya naunawaan ang paraan ng salvation. Pagkat ipinahayag ito At binigyan tayo ng Espiritu Santo para malaman ng lahat ng bagay. Sabi sa 1 John 2:20, kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. So ito ang pinaka-importante sa lahat, yung maunawaan ang lahat ng mga bagay at ibinigay sa atin yung anointing na yan. Sabi sa 1 John 2:27, at tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paanong kayo'y tinuruan nito ay gayon kayong nananahan sa kanya. Kaya napakapalad ng iglesia nito, naging bahagi tayo sapagkat naipahayag na ng Panginoong Hesus kay Brother Manny ang lahat ng revelation. At ito'y ginawang dekreto, naging Apostles' Creed, na imperative commandments na hindi pwedeng hindi susundin. Pag sinabing imperative, kailangan sundin, pagkat ito'y tiyak na katotohanan at ordinansa ng iglesia. Kaya pag ikaw, member na ng iglesia, you are bound and have responsibility to obey all the decrees of the apostles. Kung hindi ganito, hindi ka maliligtas, sapagkat ang pagpapasakop sa otoridad ang pinakamahalaga. God gave us an apostle who has been given the revelation about God and teach us all things concerning our salvation. And He made it a decree to be followed religiously and diligently unto the end. God gave this revelation to His holy apostles. Basahin natin ang Ephesians 3:5-10. Na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon na ipinahayag sa kanya mga banal na apostol at propeta sa Espiritu, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at may mga bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo, na dito ginawa akong ministro ayon sa kaloob ng biyayang iyaon ng Diyos na sa akin na ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hentil ang mga di malirit na mga kayamanan ni Kristo. Tignan mo, sabi ni Pablo, kabababaan. Kasi ascension apostle siya. Nang mamatay na ang Panginoong Hesus at muling nabuhay, tsaka siya hinilang na apostol, ipinahayag sa kanya ang napakaraming hiwaga. Sabi sa Ephesians 1:8-14. Na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasin niya sa kanya rin. So ipinahiwatig, ibinigay kay Pablo ang hiwaga na hindi na ibibigay kahit kanino sa mga apostol lang. At ang lahat ng ibinahagi sa atin ni Brother Manny karunungan, ihiwaga ng revelation ng Panginoong Hesus. Kaya kapag walang apostol ang isang iglesia, paano maibabahagi ang hiwaga at karunungan ng kaligtasan? Kaya yung ibinigay sa ating biyaya ng kaligtasan, panghawakan natin mabuti ang mga kapatid. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon,
upang tipunin ang lahat ng bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sa kalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa Kanya sinasabi ko, tayo rin naman sa Kanya'y ginawang mana na itinalagan niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa pasya niyang Kanyang kalooban. Upang tayo maging kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian, tayo nagsisiasa ng una kay Kristo, na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So, meron tata na ibinigay sa atin ng Espiritu Santo. Magsasalita ka sa iba't ibang wika, sa pangalan ng Panginoong Hesus, magpapalayas ka ng demonyo, magpapagaling ka ng may sakit. Ito ang unang ibinigay na tanda sa mga apostol. Kaya hindi pwedeng walang apostol. Kailangan maibahagi ang kapangyarihan ng Diyos at sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Kristo ng Ebanghelyo, kasama na yung lahat ng mga kababalaghan. Yung pagpapagaling sa may sakit, pagpapalayas ng demonyo, pagsasalita sa iba't ibang wika, na ito'y kinukundina sa huling araw na ito. Kaya mapapalad tayo kung dahil kay Kristo inuusig tayo. Sapagkat tayo lahat ay pinahiran. Tayo lahat ay may anointing. Sabi sa Daniel 2:22. At siya'y naghahayag ng malalim at lihim na mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. So, ibinibigay ng Diyos ang revelation, mga hidden revelation, yung malalalim na hindi sa mga apostol. Kaya pag naibahagi na sa atin ng apostol, nagagawa niya tayong alagad. Kasi may tungkulin ng apostol na gumawa ng pag-aalagad. Sabi sa Matthew. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin yung mga alagad. Ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismoan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya imperative lahat ng itinuturo sa atin ng apostol, tutok din natin bilang alagad. So kung talagang tunay kang alagad ng Panginoong Hesus, susunod ka sa lahat ng kautusan. Kung hindi ka man makasunod at hindi mo sinasadya, pinatatawa tayo ng Diyos. Pero kailangan mo magsumakit. Kailangan mo sundin ang lahat ng mga kautusan ni Kristo. Pagkat dito lang nating nalalaman na minamahal nga natin si Kristo. Sabi ng John 15:15, hindi ko na kayo tatawagin mga alipin, sapagkat hindi nalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama'y mga ipinakikilala ko sa inyo. So lahat ng mga kapahayagan ng Ama ibinigay kay Kristo, lahat ng kapahayagan naman ni Kristo ibinigay sa mga apostol. Lahat naman ng kapahayagan ng apostol ibinigay sa atin. So walang makapagsasabi na hindi mo naintindihan ng paraan ng pagliligtas. Sabi sa Ephesians 1:9-10. Na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa kanya't sinasabi ko, tayo rin naman sa kanya'y ginawang mana na itinalaga niya tayo ng unang paayon sa pasya. Niyaong gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Upang kayo maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayo nagsisiyasa ng una kay Kristo. So, kailangan na ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos buong puso.
Hindi pwede dito yung magkukunwari ka. Mawawala ka sa iglesia. At kapag nawala ka sa iglesia, paano ka pa ngayon maliligtas? Wala ka na sa pakpak ng inahin. So, napakalaga ng pagpapasakop sa otoridad. Yung pagtanggap sa mga isinugo. Sabi sa John 13:20. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino man sinugo ko, ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. So pag hindi nyo tinanggap si Brother Manny bilang sugo ni Kristo, hindi mo tinatanggap si Kristo, hindi mo rin tinatanggap ang Ama. Kaya tayo'y sinugo eh. Sabi sa John 17:18. Kung paanong ako'y iyong isinugo sa sanlibutan, sila gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. So ang Panginoong Jesus, apostles of God. Si Brother Manny, apostles of Christ. Tayo, apostles of the church. Sabi sa Matthew 10:40, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. So alam nyo ba na yan na naging nadisgrasya sa iglesia natin? Hindi nila tinanggap na mabuti si Brother Manny bilang sugo. Nilabanan eh. Para si Lucifer, nilabanan niya ang Diyos eh. Si Brother Ross, nilabanan si Brother Manny. Marami. Ako, hindi ako tinanggap na Secretary of the Church. Kasi pag hindi mo tinanggap ang sinugo, hindi mo tinanggap ang sinugo. Hindi nila ako tinanggap na Secretary. Hindi nila tinanggap si Brother Manny. Hindi tinanggap si Kristo. Hindi tinanggap ang Ama. Kapag sinira mo ang iglesia, sisirain kita, sabi ng Diyos. Kaya nakakatakot yan. Yung pagpapasakop sa otoridad ang napakahalaga. At yan ang natutunan natin lahat. Ang pagpapasakop sa otoridad. Masama man o mabuti, ang isang pastor, magpapasakop ka sa otoridad. Dahil Diyos ang mag-aalis dyan eh. Diyos ang nag-aayos ng iglesia. Excuse me. Pasok na naman yan. Pero alam nyo ba na may pressure ng Diyos na magtago ng sikreto? Sabi sa Proverbs 25:2. Kaluwalhatian ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Ngunit ang kaluwalhatian ng hari mag-usisa ng isang bagay. So kaluwalhatian ng Diyos na maglihim ng isang bagay. Alam niyo ba na inilihim niya kay Kristo? Sabi sa Matthew 24:36, ang rapture sa oras at araw. Ngunit tungkol sa araw at oras na yon, walang nakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kaya ang Panginoong Hesus walang tigil ng pag-i-intercede sa atin. Sabi sa Hebrews 7:25, wala siyang tigil ng pag-i-intercede kasi hindi niya alam ang oras at araw ng pagbabae. Pag sinabi lang ng Ama, o bumaba ka na, kunin mo na ang mga anak ko, tsaka kaya hindi siya tumitigil ng panalangin. Tayo lalo, hindi tayo dapat tumigil ng panalangin sa isa't isa. Napakahalaga sa huling araw ng magpanalangin sa isa't isa. Kaya yung hiwagang yun ay tinago ng Diyos sa kaluwalhatian ng Ama yun eh. Pero yung Deuteronomy 29:29, may sinasabi siya, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon natin Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng salita ng kautusan nito. So ang ipinahayag sa atin ng Diyos ang paraan ng kaligtasan sa atin at sa ating mga anak. Kaya ikaw at ang buong sambahayan mo maliligtas kasi dadalo yung pananampalataya sa iyo, sa iyong asawa at sa mga anak. Kasi ang gusto ng Diyos, pamilya eh. Pamilya nililigtas niya. Kaya pagdating ng panahon na pagdating ni Kristo, sabi niya, may madadatnan pa kaya akong sumasampalataya? Meron. Kasi may remnants eh. Sabi sa Isaiah 1. Isaiah 1:9. Kung hindi nag-iwan sa atin ng napakakaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomora. Kaya may remnants. Ang Israel, milyon-milyon sila, pero remnants.
Itong LCJ Ministry, nagsimula ito sa CHCCP. Thousands ang members nito. Ilan na lang tayo ngayon na tunay na kakabit sa puno, na may otoridad. Kasi ang importante yung authority na nakatayo eh. Hindi pwede magtatayo ka ng iglesia sa gusto mo. Hindi, nagtatayo ang Diyos ng iglesia na si Kristo ang ulo sa pundasyon ng apostol at propeta. So hindi pwedeng hindi ganito sistema. Kapag ang isang iglesia o kongregasyon hindi ganito sistema, itinayo ito ng tao. Kaya kita mo, noon pa lang, binabanata na tayo ng todo, dinudurog ang iglesia ito. Pero nadurog ba? Hindi, nagalaw lang ang sakong. Pero nadurog natin ang ulo ng ahas. Pero nakakagat tayo sa sakong. Bakit? Nakatungtong tayo sa lupa eh. Nasa alikabok tayo ng mundo. Nagkakasala pa tayo. Natutuklaw pa tayo ng ahas. Pero tumingin ka muna doon sa ginawa ni Moses na ahas. Sa ilang. Liligtas ka ng Panginoon. So, nagkakasala tayo, nagkukulang tayo, kasi talagang ganun. Walang matuwid na hindi nagkukulang, nagkakasala. Galing tayo sa alikabok at inuunawa tayo ng Diyos. Pero kailangan, sabi ng James 3:2, sapagkat sa maraming mga bagay, tayo lahat ay nangangitisod. So, walang makapagbubulaan dyan. Tayo lahat. Nagkakamali tayo minsan, natitisod tayo. Ngunit kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakda lang gayon, may kaya rin namang magpigil ng buong katawan. So, perfect. Pag tinatanggap mo ang Panginoong Hesus at lahat ng aral niya at gusto mo sundin, kahit nakatitisod ka pa minsan, perfect. Ganon ang tingin ng Diyos sa atin. We are perfect. Kasi si Noah perfect in his way, sabi sa Genesis 6:9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal. Noong kapanahonan niya, si Noe lumalakad na kasama ng Diyos. So sakdal ka kapag lumalakad kang kasama ng Diyos. Eh di ba nasa atin ang Espiritu Santo at nagtuturo? Lumalakad tayo kasama ang Diyos. So ginagawa tayong perfect ng Diyos. Kasi ang kaligtasan natin ngayon katulad ng panahon ni Noah. Nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, tsaka biglang dadating ang kapahamakan. It is like in the days of Noah na napakasama. Parang Sodom at Gomorrah. Na-preach ko nga ito nung nakaraan eh. Nasa panahon na tayo ng kasamaan ng tao. So kinakailangan magpaka-banal-banal naman tayo, magpakatuwid. So ito na lang ang pag-asa natin. Sabi sa Revelation 22:11. Ang liko ay magpapakaliko pa. At ang marumi, magpapakarumi pa. At ang matuwid, magpapakatuwid pa. At ang banal, magpapakabanal-banal pa. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang banal ay magpapakabanal-banal pa. So napakapalad na ikaw ay ginawa ng Diyos na banal. At ang banal, nilinis ng dugo ni Kristo. Ginawang matuwid. At ang malinis na yon. Pero madudumihan ng paa mo. Kasi nasa mundo ka, makakagat ka ng ahas. Pero okay lang yun. Bakit? Nalinis ka na eh. Ililigtas ka ni Kristo. Nauunawaan ng Diyos ang kalagayan natin. Pagkat binilang tayong matuwid eh. Kaya sabi, mapalad yung nilimot ang kasalanan ng mga tao. Mapalad. Kapag nilimot ang kasalanan na, tinakpan na niya ng pag-ibig, nilinis ng dugo ni Kristo. Pero huwag kang careless driver. O yung masyado kang abusado sa buhay. Kung maligtas ka na, ganyan ka na. Iiksi buhay mo yan. Imbis na humaba sa Proverbs 10:27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan. Ngunit ang mga taon ng masamay mangangaunti. So kung matatakot ka sa Diyos, na ibig sabihin susundin mo lahat ng kalooban niya, pahahabain ang buhay mo. Pagkagalingin ang lahat ng sakit mo. Susuplayan ka ng lahat ng supply ng material, physical at spiritual. Pagpapalain tayo ng Diyos sa lahat ng anggulo ng buhay. Pero kung magiging careless driver ka, abusado ka, Kristiyano ka nga, nasa iyo espiritu, pwede kang mapunta sa Isaiah 57.
ang matuwid ay namamatay at walang taong nagdadamdam. At mga taong mahabagin pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. So pag nakita ng Diyos na sasama ka, pero ligtas ka kasi, halimbawa magiging masama ka sa future event ng buhay mo, ligtas ka talaga, alam ng Diyos ang puso mo, kukunin ka niya. Para hindi dumating yung kasamaan ng buhay mo. Dahil matuwid ka eh. Banal kaya lang, mahina ka, hindi mo magganap ng todo ang pakaganapan ng pamumuhay sa kabanalan. So ang Diyos ang nagliligtas, alam niya lahat ang ginagawa niya sa atin. So ikaw, tignan mo yung ginagawa mo. Tignan mo mabuti, ano ba pagsunod mo? Kasi hahatulan ka ayon sa ginawa mo eh. Nasa Psalm 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahan loob sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So ano yung ginawa mo? Gawa ba ng pananampalataya? O yung gawa mo ayon sa mabutit masama na naunawaan mo? Ang pagsunod mo ba ay sa pananampalataya kay Kristo? O ayon doon sa ugali mo? Sa itinuro sa iyo ng matatanda? Yung napulot mong karunungan sa mundo? O sa pananampalataya? Kasi ang buhay natin nakalakip kay Kristo. Ang sino man makipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. So, bagong nilalang ka na ba? Lahat ba ng kalooban ng Diyos talagang susundin mo? Nasa puso mo na ba ang pagsunod? Sabi sa Psalm 119. Ang salita mo, aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang puso ay buhay. So, ang salita ba ng Diyos, ipinamumuhay mo na, nasa buhay mo na ba? Para umiwas ka sa kasalanan. Kasi ang pagsunod sa salita ng Diyos, ang pag-iwas sa kasalanan. Sapagkat nilinis na tayo ng salita, ay tubig na may salita. Sabi sa John 17:18. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. So si Kristo nagpakabanal para sa iglesia. So yun ang gagawin ng pastor. Magpapakabanal siya para sa iglesia. Ngayon, kung yung pastor nyo naman nagpapakabanal-banal, magpapakabanal din kayo sa pamamagitan ng katotohanan. So, ang kabanalan, bumababa mula sa ulo pababa. Kaya ang pagpapala ng buhay na walang hanggan, nasa iglesyang itinayo. Sabi sa Psalm 133. Gaya ng hamog sa Hermon, na tumutulo sa mga bundok ng Siyon. Sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa mga bagay ang buhay magpakailan paman. So mula sa bundok, bumababa, dumadaloy hanggang sa baba, ang kabanalan. Yun ang buhay na walang hanggan. Na kay Kristo ang buhay na walang hanggan. So ipinapasa niya to sa atin lahat sa buong iglesia. Ngayon, ang pagpapala sa pamamagitan ng buhay na walang hanggan. Sino ba yung pinagpala? Sabi sa Matthew 25. Matthew 25:34. Kung magkagayon sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. So dito mo malalaman kung pinagpala ka o hindi. Meron ka bang buhay na walang hanggan? Pinangahawakan mo ba yan? Yung buhay na walang hanggan na yan. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatagang sanlibutan. Sino yung nakasumpa? Di yung walang buhay na walang hanggan, kahit mayaman siya. Dahil si Satanas, ang yaman eh. Si Lucifer, ang tali-talino, ang ganda-ganda, ang yaman-yaman, magpupunta sa impyerno. So huwag kayong maiinggit doon sa gwapo, maganda, mayaman, matalino, napupunta sa impyerno. Napakarami niyan.
Yun ang sample di ba? Kung titignan niyo mabuti si Lucifer, parang nakakaingit di ba? Napapalibutan ng lahat ng gems. Wisdom, full of wisdom, perfect in beauty. Tapos pupunta sa impyerno, what's the use? Isinumpa kasi. Sabi sa Matthew 25:41, kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilaliw kayo sa akin, kayong mga isinumpa. At sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So ayan, nakahanda talaga sa dyablo at sa mga anghel niya kaso may mga taong hindi sasampalataya. May mga taong walang pananampalataya, walang pagsunod sa Diyos, makakasama sa impyerno. Kaya pagdating ng araw na yon, gagawa ng bagong langit, bagong lupa, gagawa ng dagat-dagatang apoy, babasahin na. Ayon sa nakasulat sa aklat ng buhay, hindi nahahatulan. Ang hahatulan lang yung nakasulat sa aklat ng tama at mali. Yung ayon sa tama at sa mali. So, ano pamumuhay mo ngayon? Ayon ba sa tama at mali? O ayon sa pananampalataya? Galatians 2:20 na ba ang buhay mo? Kasi pag ikaw nag-Kristiyano, handa ka talaga. Ibibigay mo yung buhay mo, tatalingnan mo ang sarili mo, bubuhatin mo yung krus. Susunod ka kay Kristo. At ibibigay naman ng Diyos sa iyo ang kapangyarihan makasunod. Sabi sa Galatians 2:20, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na itinabubuhay ko ngayon,